Hindi na talaga maganda ang nangyayari ngayon dito sa Milwaukee Bucks. Nasa pang-10 sila ngayon sa bracket at may 10-13 record sa Eastern. Lalong pwedeng sumama pa yan mga pare ko dahil inabot ng injury itong si Giannis ngayon kontra sa Detroit. 3 minuto pa lang sa first quarter na roll out na yan at ayon sa head coach na si Doc Rivers, ang posibilidad ng injury ngayon itong si Giannis at Achilles tendon. At may posibilidad nga raw na hindi naman ganong kaseryoso ang injury nito, lalo na kung hindi naman pumutok yung Achilles niya. Pero ang kadalasan kasi sa ganyang senaryo, 2 to 3 weeks pinapahinga talaga ang player. Sa report naman ngayon, sinabi at nilabas ni Shams na nagsisimula na ang agent nitong si Giannis kausapin ang front office ng Bucks sa posibilidad na trade request na mangyari na dito kay Giannis habang magpapagaling to sa injury niya. Diyan ang nakikita dyan, lalo ngayon na hindi nagiging maganda ang lagay ng Bucks sa Eastern. Kaya malaki ang posibilidad na magdesisyon nga raw itong si Giannis na mag-request ng trade pagkakataon na to ng Lakers. Kaya nagkakaroon ulit ng ingay about sa future nitong si Giannis at sa team na kinukonsidera nga nito na magiging landing spot niya sa oras na matuloy ang trade niya. Dalawang big franchise ang malinaw dyan, ang New York Knicks at LA Lakers ang sinasabi dyan. Kung gusto nga raw ni Giannis talaga na lumipat at piliin ng New York Knicks, posibleng i-offer nga daw ng Knicks ang kombinasyon ng first round picks, future picks o swap at ilang mga solid na players para mamatch ang salary at value requirements ni Giannis. Kaya yan yung possible na mag-all-in talaga ang Knicks. Ang Lakers medyo mahirap para sa ngayon dahil kulang sila sa tradable assets, kaya kakailanganin nga raw na lang isakripisyo ang ilang mahalagang asset na players at maraming draft capital para maging match sa Bucks. Pero base sa mga trade tier, trade value, ang Los Angeles Lakers maaaring mag-offer ng expiring contracts, future picks at ilang younger player at mga role players para kay Giannis. Kung isasama sa trade si Rui Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber na mga expiring contracts plus Jared Vanderbilt at iba pa, may movable salary ang Lakers na pwedeng i-match para kay Giannis at may chance for future picks at swaps. Para sa Bucks, isang malaking benefits nga raw kung tatanggapin nila ang ganitong package. Makukuha nila yung maraming future assets, flexibility at makakatulong para mag-rebuild. Gamit ang picks at possible bagong core, maraming analyst ang nagsasabing isang package na may expiring contracts plus picks yang talent ang ideal na starting point kung talagang ibebenta nila si Giannis, dahil hindi rin talaga papayag nga raw ang Bucks na hindi makakuha ng maraming talent at mga draft picks kung talagang handa na nilang bitawan ang superstar nilang si Giannis. Kailangan na may malaking return din na makukuha ang Bucks sa oras na mawala sa kanila itong si Giannis. Sa isang analyst report, ang nagsasabi naman, ang Lakers tinitignan si Giannis bilang possible running body ni Luka para sa post-LeBron era, lalo't alam nilang kailangang palakasin ang frontcourt kasama ang playmaking at scoring skill ni Luka. Ayon sa article, nakikita na si Giannis ang perfect fit para kay Luka Doncic. Magandang fit nga raw si Giannis sa Lakers na may pinagsamang lakas sa inside at playmaking plus scoring, court vision ni Luka Doncic. Kaya nakikitang magandang araw to, lalo na kung haharap ang Lakers talaga sa malalakas na Western Conference competition. May friendly impression din si Giannis kay Luka nung na-trade si Luka sa Lakers. Sinabi ni Giannis na nakakagulat nga daw at tila proof nga raw to na kahit isang superstar pwedeng malipat o magamit sa trade, na nagbibigay nga raw ng idea na maaaring bukas siya sa idea sa paglipat sa LA. Yan yung pinakapunto at pinagbabasihan ngayon ng mga analyst, lalo ngayon na mas umiingay na yung pangalan nitong si Giannis sa trade market at possible na matuloy yan. At isa na namang superstar ngayon ang aabangan natin sa market. At sino yung team na mapipili niya at sino yung team na handa nga raw na mag-all-in sa kanya. Pero sa tingin ko, ang Lakers handang mag-all-in kung talagang ang plano nila ay makakuha ng championship title para kay LeBron. Pero kung future, mukhang malabo yan mga pare ko.